Sa nakaraang learning episode, tinalakay natin ang iceberg model. Sinimulan natin sa events at sinundan natin ang patterns. Ngayon, papasok tayo sa mas malalim na bahagi ng systems thinking, ang pag-aaral ng mga systems archetype. So ano ba yung systems archetype? Sa systems thinking, ang archetype ay isang paulit-ulit na pattern ng pag-uugali na lumilitaw sa maraming sistema. Ibig sabihin, hindi ito unique na problem. Paulit-ulit itong lumalabas sa iba't ibang anyo. Bakit mahalagang pag-aralan ito? Dahil kapag natutunan natin kilalanin ng archetypes, maaga nating nakikita ang problema bago ito lumala. Para itong x-ray ng sistema. Nakikita natin ang mga internal dynamics na hindi basta nakikita sa surface level or sa ibabaw ng iceberg. Halimbawa, kung paulit-ulit ang turnover ng employee sa isang business kahit mataas ang sahod, baka ang problema ay hindi lang compensation kung hindi toxic na culture. Merong pattern. Kaya sa learning episode na ito, susuriin natin ang 8 classic archetypes para mas maging mapanuri at strategic tayo bilang mga systems thinker, leaders, and managers ng system. Bisitahin natin ang CLD nung inyong midterm exam. So, yung sa CLD na to, isinasalaysay niyan yung malalim na kwento ng pandaigdigang sistema. Yung banggaan sa pagitan ng kakulangan sa yaman at mga desisyon kung paano ito dapat ilaan. So, sa halip na tingnan lamang natin ang mga ito bilang isolated events, ipinapakita rito yung patterns kung paano nagkakaugnay ang mga pangunahing salik na nakakaapekto sa ekonomiya ng buong mundo sa mga nakaraang taon hanggang sa ngayon. Halimbawa dyan yung pandemya. Yan yung nagsilbing tulak ng sistema. Bumagal ang production, bumagsak ang demand, humina ang daloy ng kalakalan. Ngunit pagdating ng reopening phase, bumawi ang demand. Biglaan at sabay-sabay kaya't na-pressure ang supply chain. Nasabay pa rito yung tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagdulot ng matinding stress sa supply ng langis. Naging limitado ang galaw ng langis at gas, lalo na sa Europa, na nagpalala sa global fuel supply issues. Hindi makasabay ang all supply chain capacity sa bilis ng paglakas ng demand. Ano ang naging resulta? Tumaas ang fuel prices. At kapag tumaas ang presyo ng gasolina, lahat ng galaw sa ekonomiya ay apektado. Sa kalaunan, ang epekto nito ay ramdam sa mga presyo ng bilihin. Yan yung inflation. So kung titingnan natin, bawat salik or bawat elements merong feedback loop. Habang tumataas ang presyo, mas pinipigilan ng mga consumers ang paggasta na maaaring magbunsod muli ng economic slowdown. At ang ganitong cycle ay pwedeng umulit. So isa yung classic na reinforcing loop. Sa Pilipinas, nakikita natin yung ganyang kaparehong dynamic sa iba't ibang sektor. Halimbawa sa agriculture, kapag may limitadong supply ng bigas at mataas ang presyo, nangingibabaw ang sigawan, 'di ba? Ang hiyaw para sa subsidy or importation. Symptom level solution 'yan. Sa real estate, kung saan mapupunta ang mga prime lands, pang negosyo ba, pang housing, pang agriculture, commercialization ba, ay isang tanong ng resource allocation na may political at economic consequences. Sa transportation, ang oil-dependent system natin, lubos na naapektuhan tuwing may global fuel shocks. Dito lumilitaw ang kahalagaan ng systems thinking. Hindi sapat na tingnan ang presyo ng gasolina lang o ang inflation lang. Kailangan nating suriin ang kabuang loops ng sanhi at saka bunga. Ang CLD nung inyong midterm ay isang mas pinalawak na causal loop diagram na nagpapakita ng komplikadong interrelationship ng supply, demand at presyo sa ekonomiya. So, siyempre nandiyan yung quantity supply, yung dami ng products or services na handang ibenta ng mga producers. Yung quantity demand, yung dami ng products and services na gustong bilhin ng mamimili sa kasalukuyang presyo. At siyempre, yung price ay resulta ng pagbabago sa quantity supply at quantity demand. Kapag tumaas ang supply at pareho ang demand, bumababa ang pressure sa presyo. Kapag tumaas ang demand habang hindi umaayon ang supply, tumataas ang presyo. Kung susuriin natin ang interplay ng supply, demand at presyo, nakikita natin ang konsepto ng scarcity. Yan ang nangingibabaw dyan.
Yun yung batayan ng buong dynamics na yun. So, scarcity ang sitwasyon kung saan mas mababa ang dami ng isang bagay na malayang makukuha mula sa kalikasan kaysa sa dami ng gustong makuha o gamitin ng mga tao. So kahit gaano kalawak ang pinagkukunan, kung higit pa sa available supply and demand, nagkakaroon ng kakulangan. Halimbawa, sa water scarcity. Walang kakulangan sa tubig sa buong mundo. Ngunit may mga regions tulad ng Middle East at ilang bahagi ng Luzon na kulang sa malinis na tubig dahil sa mataas na demand at mababang natural recharge. Halimbawa, sa retail at fashion, nagiging advantage ang scarcity. Yung mga may limited edition na sapatos o gadget, tumataas ang presyo dahil kakaunti lang ang production, nagiging collectible item. So, ang pagkilala sa scarcity ay susi naman sa pricing strategy. So, kung i-align natin sa business administration. So, merong premium positioning. Okay? So, ibig sabihin, gagamitin ng exclusive availability para mag-charge ng higher margin. At meron ding controlled release. I-schedule ang production o launch para hindi sabay-sabay maubos ang supply at hindi bumagsak ang presyo. Ang bottom line nito, yung midterm causal loop diagram natin, yung quality supply, quality demand, at price causal loop diagram, lahat ng yan ay umiikot sa konsepto ng scarcity.